Season 1. Ikaw, season 1. Yes, ma'am. Tapos, nakuha ka Ako po na. yung naging grand champion po ng Singaling Season 1. Galing naman. Tapos, Ako po yung online host for Singaling Nausen. She's also a YouTuber. YouTuber. Oh. yes. So, kumusta naman ang Did it pagiging change your life nung nanalo ka? Sobrang laki po ng pagbabago sir. tulad na? Yung dati po Marimar na medyo busy, ngayon po, as in, super busy po sa mga events po. Kasi, So kasama sa kontrata ito nung manalo ka. Bibigyan ka ng show ng TV5. po, marami po silang mga binibigay po ng mga opportunities like po yung mga event po nung nakaraan sa Mall of Asia Arena. Isang malaking karangalan po na makapag-perform po doon. Kaya nagpapasalamat po sa Singaling TV5, sa Signal, kaya for having me here po. And then, tapos yung mga ibang events po, yung mga sa mga outside, yun po. Yung mga client po namin before po ako mag-Singaling, mas nakakatawa po na mas marami po yung nagtiwala po sa akin, nakakilala. Uy, si Marmar yung Singaling. Sarap, gusto namin ulit pakinggan natin. Yun po, nakakatawa na hanggang ngayon po, nagtiwala po sila bilang performer po. Kasi galing ka lang natuklasan. Yes, ma'am. Opo. Okay, sir. So yung contract mo sa Signal, hindi sa TV5. Parang halo-halo na rin po, sir. Nalilipin po ako eh. Kasi po, Signal yung TV5. Oo. Cornerstone. Basta kayo na po bahala. Under ka rin ng cornerstone? Hindi yun. Eh, sila po kasi ay, ano ba ate? Di ba yung Singaling eh, Cornerstone? Signal Cornerstone, TV5, Singaling. Approach na ako man. Baka mas kasama na rin po yun. Ibang saya pag sama-sama. So, hindi ka po kasi. Ano yung sinasabi? Sama all TV yun. Oo, sa All TV yun, sama-sama tayo lahat. Hindi, ibang saya pag sama-sama sa TV5 po yun. Hindi, hindi sa TV5, sama-sama tayo ngayong Pasko. Opo. Oo, di ba? TV5 yun. Opo. Tsaka po yung, yung TV5 Station ID. Yun Ibang nga. saya kapag sama-sama. Kami po kumanta nun, kaya salamat po. Po yung kasama ko po mga Fantastic Six po. Tsaka po yung Station AB. yes po yung Bida Orchestra Celebrity, si Patrick po, kasama po namin. Tsaka po yung mga kapatid ko sa Singaling po, Fantastic Six po. Kami po yung nabigyan po ng opportunity para po kumanta po ng TV5 Station ID. Kaya salamat po. Zandy, ikaw naman. Of course, naaalala ko pa nung when you started hosting the digital part of the show, nagkaroon ka pa ng COVID during those times. And she still hosted the show kahit na May COVID. na nahihirapan siya. Oh. Sa bahay lang po kasi ako noon. I work from home. Yes po, may studio ako sa bahay. So doon po ako nag-hosting and sobrang hirap kasi yung kaba as first time ko mag-host kasi wala talaga akong experience na mag-host online. So yun po, yung kaba tapos hindi ko pa alam yung gagawin ko, ginagawa ko. Ano na yun nasa script, susundin ko lang yun kasi baka mali, ganun po. Tapos pag pinapalabas na po yung sa TV po, maliit na po yung camera ko dyan sa gilid. Nag-ano ako, nag-uusok kasi inaasma ako kasi nga yung breathing ko hindi normal. So, 2 weeks. Mabuti na kaya mo pa yun, ha? Hinahabol mo lang po. Oo, Para sa career. Para sa career. Kasi ayaw ko din ma-disappoint sila na, kasi syempre sa akin nila binigay yung show, pinangalan nila sa akin. So dapat bigyan ko sila ng magandang ano talaga na hindi dapat nila pagsisiyan. Kasi wala akong ano sa hosting, pero sa akin nila binigay yung show. So parang pinangalan sa akin Now Zending, Singaling Now Zending. So yun po. For 2 weeks ata may COVID ako noon. First 2 weeks na sila. So ngayon, negative na. Stay negative! Ayun. But how do you feel now that you're being trusted as not just a digital host, but a host per se of the show also? Ano siya, I'm very overwhelmed po, no? At ngayon parang mas, dati kasi medyo hesitant ako magsalita, baka mali, ganun. Ngayon po, alam ko na parang maraming natutuwa ang mga kawit-bahay sa the way ako mag-host kasi very different naman talaga. Yes, no? yes. Parang pinapakita ko lang talaga yung kung gaano ka kulit si Zendy sa ano.
So, ayun yun, di ba? Gumaganon ako, nag-hosting ako. Ay, hindi ka naman nakakatawa. Eh, hindi ka nakakatawa. Doon ka manood sa TV. So, Gumaganon paano mo tinitake yung mga nega comment, na bashing? Mga Ay, bater. ako kasi, kilala nila ako yung parang tawa-tawa content Yes. lang. So, tawa-tawa, pero at the same time, yung parang matawa. Di ba? Hindi. Gumaganon-ganon. Pero, funny. Funny yung gano'n. Eh, di wala. Eh, di wow. Eh, di no. Gano'n, iyak-iyak. Kaya parang nakaka-ano na siya. Pero, yung pagdating sa negative na about, yung very challenging po sa akin is pag about sa show. Like for example, hindi sila masaya dun sa nanalo. Yung support ko sa ganito, dapat, hindi naman yung dapat yung manalo. Doon ka na-apektuhan, pero yung sa sarili mong Ay, hindi ano, wala. Oo. Pero yung lumalabas kayo, nakikilala na kayo. ate Singgaling na po tawag sa akin. Ate Singgaling! Oo! Opo, Ate Singgaling na po tawag sa akin. Tapos, ayun po, parang ano lang po talaga siya, yung challenging na talaga sa akin is yung paano ko i-explain sa mga tao bakit ganito yung desisyon ng mga choke bosses. Like, sabi ko, bakit kayo sa akin nagagalit? Nanonood pa naman tayo dito. Parang ganun po yun yung approach ko sa kanila. But do you think naging advantage para sa'yo na before you were actually asked to host that show, eh, naging social media star ka muna? Yes po, yes. Parang na-train ka na to accept criticism from outside. Opo, kasi dati po parang big deal sa akin, dapat wala akong issue. Dapat iwas tayo sa issue, dapat tawal lang tayo ng tawa sa internet, ganyan. So ngayon po kasi parang, kung iisipin lang kasi, ang swerte ko na po sa part na binigyan ako ng ganitong opportunity ng Singgaling kasi pagiging influencer po, mabilis na kasi yan pag hindi ka flexible. Yes. Pwede sikat ka ngayon, the next day iba naman yung sikat, hindi ka na mapapansin. Ilan na subscribe? 12.4 po. Well, wow. Baka naman. Baka naman. Kuya. Wala naman pong pira. So, bumabaha na ba ng dollars? Oo. Di ba, pero kung naglalit pa ate, meron mga... Pero Sandy, nasaan na yung nasaan na sa part ng career mo yung music naman? Oo. Ay, andun pa rin po, since yun nga po nakakatuwa sa Singgaling kasi walang show na hindi ako pwedeng hindi kumanta. So, nandun, okay. kasi Singgaling host, bago po ako mag-open ng show, lagi po ako kumakanta. So, hindi talaga nawawala sa mga audience, ay kumakanta si Zed. Ganon. So, thankful naman po ako doon. And lagi po ako nagbibigay ng komento pagdating sa mga performances ng mga contestants. So, parang okay, may karapatan naman May siya cake mag-comment. ka na. Kumakanta naman siya. And nakilala naman siya dati na kumakanta sa Yes. karaoke. So, parang may kay naman, hindi ka parang porket host ka. Sino ko ba para parang hindi naman gano'n. So, tinitake naman nila yung comment ko. Online joke boss. Sample nga, hindi ko pa naririnig eh. Hala, nahiya pa ako. Sige na. Rolling down the day, when rain goes down. You can call them as a face when these people talk so much. But the shit is slow motion, yeah. I feel like an ocean in the ocean. Eh, parang si Marimar. Marimar sa Go, ano? Marimar. Sayaw na lang si Marimar. Magaling din siya kumanta, di ba? Go, Marimar. The belter kasi. Oo. Pero ikaw, Marimar, bago ka pumasok sa galing, saan ka muna nang galing? Sumali ka ba sa ibang mga? Opo, marami na rin po akong mga sinabihan ko ng mga TV show. Tulad Pero ng? pinakauna pong appearance ko sa TV, yung sa Real Time Dictator po. Ay, Kuya Will. kay Kuya. Isa po ako sa mga contestant po na category po na prettiest singer. Tapos, Yes, tayo. talaga ba, sir? Tapos, ang nakakatawa po doon, yung kinanta ko po nung unang-una, bakit ako mahihiya? Tapos, yung kinanta ko po nung pang-finale ko sa Grand Finals, bakit ako mahihiya? Sample. Sample. Ayan. Digit Reyes. Mahiya. Liligaya ang pag-ibig mo lamang ang siyang aliw sa buhay pagka kita'y Sabay-sabay po tayo. minamahal. Wow, pilit ako rin.